Sinabi sa kanya ng ilang Pariseo kasama ng karamihan, "Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad." Sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maabing kabuklas ko ngayon sa Alban. So, nakiusap ako kay Lord na huwag masyadong painitin, no, para maganda lang yung ganyan. Ako, sila, spirit ang araw. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Palm Sunday. Ang araw na ito ay pagpupuri at pasasalamat at pagtanggap kay Jesus bilang Hari. Ngunit, hindi lamang ito pagwawagayway ng palaspas. Ito ay challenge upang mabuhay ang ating pananampalataya ng buong tapang sa malikhaing paraan. So, meron po akong acronym. Ang hawak ninyo, ang tawag natin dyan ay palm. Parang kamay. Palm. So ano po yung palm, ang acronym? Una, pagpupuri na nagmumula sa puso. No? Dahil hawak nyo ang mga palmang yan, no? Tayo ay nagpupuri. Pero ang tanong, nagmumula ba sa puso ang ating paghahawak ng palaspas na yan? Ang mga tao'y sumigaw ng buong sigla gamit ang mga palaspas bilang simbolo ng pagkilala kay Jesus. Ngunit ang tunay na pagpupuri ay hindi lamang sa ritual o salita. Dapat itong nagmumula sa puso. Paano mo ipinapakita ang pagpupuri sa Panginoon sa iyong mga gawa, hindi lamang sa mga salita? No? Letter A, aktibong pagtanggap kay Jesus. No? Niyahanda ang mga alagad ang isang batang asno para kay Jesus. Walang nagreklamo, walang nagtanong, sumunod sila ng buong pagtitiwala. Ang pagtanggap kay Jesus ay mangangailangan ng aksyon. No? Paglalaan ng oras, pagbabahagi ng biyaya, at pagtaya para sa kanyang kaharian. Tanong, ano ang handa mong ihain para kay Jesus ngayong linggo ng palaspas? Letter A, lakas ng loob na manindigan. Sinaway ng mga Pariseo ang mga alagad, ngunit ang sagot ni Jesus, kung sasawayin ko sila, ang mga bato na ang sisigaw. Ang pananampalataya ay hindi dapat ipagkait. Sa mundo ngayon na puno ng takot, sa mundo na puno ng pag-aalinlangan, paano ka magiging tinig ng katotohanan at pag-ibig ng Diyos? Panghuli, letter A, M. Mag-misyon na dalhin ang kapayapaan. Kung dati-dati basagulero ka, it's okay. Hindi tinitignan ni Jesus ang nakaraan natin. Pero, no, kaya po tayo pumapasok sa panahon ng Kwaresma, ang hamon sa atin ay magbago. Kaya, no, hindi bali na tayo ay pasaway, basagulero, naghahanap ng gulo. Pero ang mahalaga, no, sa araw na ito, mission natin na magdala ng kapayapaan. O habang papalapit si Jesus sa Jerusalem, umiyak siya sa bighati. Kung alam mo lang kung ano ang magdudulot ng kapayapaan, ang mga palaspas ay simbolo ng tagumpay. Ngunit ang tunay na tagumpay ni Jesus ay ang kanyang sakripisyo sa krus. Paano mo dadalhin ang kapayapaan ito sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong sambayanan? Ang mga palaspas ay natutuyo at nalalanta. Ngunit ang ating debosyon kay Jesus
ay dapat maging buhay na buhay. Gamitin natin ang palm bilang paalala, pagpupuri ng buong puso, aksyon para sa kanyang kaharian, lakas ng loob na manindigan at misyon ng kapayapaan. Panginoon, turuan mo kaming magwagayway ng aming pananampalataya ng buong tapang at pag-ibig. Naway ang aming mga palaspas ay maging tanda ng aming pagpupuri at paglilingkod sa iyo. Amen. Ngayong linggo ng palaspas, huwag nating kalilimutan ang tunay na palaspas ay hindi dahon, kundi ang ating pusong handang sumunod sa hari ng kapayapaan. Amen. Ngayon po ay sisimulan namin okay po.